Mga igso, ng ato ang topiko karong buntag is very interesting, no? No pain, no gain. It's a very cheap and very common slogan. But this slogan has a biblical connection to a biblical reality. No pain, no gain. Buti pasabot niya ni mga igsuon kung wala kay ipugas, wala kay anihon. Kung dili ka maghago, wala kay paabuton. Kung wala kay ideposito sa gingharian sa Ginoo, wala kay ma-withdraw puhon sa gingharian sa Ginoo. Lingay mong katapag palihog, ingna siya palihog, no pain, no gain. Our text today is found in the book of Romans chapter 8 verse 18. At ito yung sinabi ng Bible. Giisip ko nga ang mga pag-antos ni ining panahona karon dili takus ikatandi sa himaya nga ikabadayag na unya kanato. Sublion ko sa pagbasa. Giisip ko ang mga pag-antos ni ining panahona. Everybody say ni ining panahona. So ayaw expect igsoon nga karon pa dunay himaya. No. Ang himaya igapadayag pa puhon. So our life today is marked by the word suffering. Ako lag sufferings. Everybody says sufferings. So mao ni ang atong kinabuhi karon isip usa ka Kristohanon. So what Paul is trying to say is ang Christian life, it is marked with these two things. Sufferings and glory, no? Mga pag-antos ug ang paghimaya. This is the theology of Christian life. This is the framework of Christian life. There are sufferings and there is glory. So mauna ang gusto ipaabot ni Paul sa ato karong buntag. Nga walay himaya kung walay mga pag-antos. It is a prerequisite, no? Sufferings are requisite sa ato ang glory pohon. Now, first, gusto na ko i-detail karong buntag ang word nga sufferings or suffering. In Romans 8:18, mo nang ingon niya, pag-antos. Everybody say pag-antos. Ato na lang i-plural, mga pag-antos. So, this is the present life of all the believers. Mao ni ang ato ang presentante nga kinabuhi. Dunay mga pag-antos. Lingay mong katapad na dunay mga pag-antos. Ayaw katingala kung dunay mga pag-antos. Ayaw pangutana sa Ginoo, Lord, nganong ako man? Lord, ngano man? Lord, ayaw na pangutana because our present life as a believer is marked with suffering. Okay? So, the question is why Christian suffers. Nganong gitugutan man sa Ginoo nga ang mga Kristohanon mag-antos? Nganong katong nangalagad sa Ginoo kanang tinud-an yung pangalagad sa Ginoo mo man hinuna nagka stage 5 cancer? Kung kinsa tong nangalagad sa Ginoo mao man hinuon ang katong naglisod sa panginabuhian. Kung kinsa tong tinuod nangalagad sa Ginoo ang iyang service in town bike lang man. Katong mga wala nangalagad sa Ginoo mga nindot kayo ang ilang sakyanan. Why? Why God allows suffering in this world? Especially sa iyang mga anak. Mga igsoon, let me remind you that suffering is not part of the original plan of God. Ang mga pag-antos wala ginilabot sa disenyo sa Ginoo sa diyang gibuhat niya ang tao o ang tanang butang sa kalibutan. Suffering is not part of God's original design with this world.
Apan tungod kay milapas man ang tao sa boundary nga gihatag sa Ginoo, he committed that sin, and that is why ang tao nakasala, and this sin causes suffering because we are living now in this fallen world. So kita mga Kristohanon, daw naga-swimming kita against the current of this world. Sa una, wala may problema kay gapati anod lang man ka. Unoy-unoy lang man ka sa kalibutan. Pero karon nagasubida ka. You are fighting against the world mo nang lisod ang kinabuhing Kristohanon. Because you have to fight against the current of this world. Amen? When God finished all His creation, He said, it was very good. So makita nimo there's no pain, there's no suffering, there's no death in the original creation of God. In fact, ingon siya, it was very good. Amen? But it is because of sin. So mga igsoon, bisang pag-Kristohano na kita, we are not immunized. We are not vaccinated with this thing called suffering. Dili kita immune aning suffering, mga igsoon. Suffering is an expected part sa kinabuhing Kristohanon. Di nga mong katapa din na, kung wa pa ka nag-antos karon, paabuta lang, mag-antos ka sigurado. Lahi-lahi ang atong mga pag-antos. Dunay mga pag-antos sa balatian, dunay pag-antos sa emosyon, dunay pag-antos sa spiritual, dunay pag-antos sa physical, lahi-lahi ang atong mga pag-antos. But 100% kitang tanan mag-antos. Sa dihang musunod na kang Kristo, mga igsoon. Usahay, mag-antos ta tungod rapod nato. Because of our foolish choices, we suffer in life. Usahay, mag-antos ta tungod pod nila. Because of their foolish choices, madamay ta. Amen? O tay labot na damay, no? Usahay, mag-antos ta because we serve God. Because we serve God. Muna nag-antos sa naman, Kristohano naman ka, mag-antos jud ka. Usahay, mag-antos ka because we are living in this fallen world. Bisan pag perfect ang imong kinabuhi, mag-antos gihapon ka because this world that we are living now is a fallen creation of the Lord. So again, lingay mo katapad, ayaw katingala kung daw na yung mga pag-antos. Just hang in there for a while. Agwanta lang. Agwanta lang. Okay, so, kanang wangwang sa ambulansya, kanang every time, agibatasan ako nga every time nga kanang dunay magwangwang nga ambulans, magwangwang, kanang wala nagwangwang, walay labot. Every time nga nay magwangwang nga ambulansya, magampo gidayon ko sa Ginoo, bisan pag naga-drive ko, I just di na ako ginapiyong akong mata no, kay siyempre nag-drive man ko. I just pray to God, Lord, bless that person inside that ambulance. I pray for your healing. That wangwang of the ambulance is an evidence nga dunay suffering. Every labay nimo sa hospital, it will remind you that there is suffering. Every time nga maglubong kita sa atong mga pinanggas kinabuhi ngadto sa sementeryo, it's a reminder that there is suffering. Can you say amen? Every time nga mahurot ang atong bugas sa sudlanan sa atong bugas, it is a reminder that there is suffering. Igsoon, dunay panahon nga mahutdang kag bugas. Dili man siguro sa tanan, pero sa uban. Na uban, lahi man pud ang ilang suffering, no? Nay uban, maputlan og suga, tubig, suffering. Ang uban, mawadan og trabaho. Ang uban, walay pangbayad og tuition. Those are sufferings. And it is an expected part. Ayaw pangutan nga, Lord, nga numan, kung kanus ako nagmatinud-anon pangalagad sa imo Ginoo, nganong ingon ani naman hinuon. Igsoon, suffering is an expected part sa kinabuhing Kristohanon. Wala na din hiya kanang theology nga, kung magpataas kag kamot mga igsoon, kung agree ka sa akong mga pag-ampo, tanawa ang sulod sa imong pitaka, masudla na og kwarta. Wala na din hiya. I-claim lang.
Ilihans ng MUX nga bag-o, maimo na igsuon. Wala na din niya. Wala na din nga kung mga lagad ka sa Ginoo dunay super health, super wealth, wala na din niya. Wala nagsad ang Ginoo nga kung mga lagad ka mamilyonaryo ta ha. Nga kung mga lagad ka healthy ka ha, no. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, by His stripes we are healed. Kung dili man taayuhon sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, ingon siya ang iyang grasya sufficiente alang sa matag usa kanato. This is the theology that we are living. Bisag nangalagad kita sa Ginoo, we are not exempted sa mga pag-antos o alantusunon niini nga kalibutan. Pero ang iyang mga pagdasig, laban lang. Hang in there because there is glory in the days to come. Dunay himaya nga ihatag unya sa Ginoo alang sa matag usa kanato mga igsoon. Sayon magkanta, no? Sayon magkanta og mga panagdaig when we are out of the prison. Sayon magkanta, sayon magsimba, but when you are inside of the prison cell, lisod magkanta. But when you have that right perspective, God will give you song to sing even inside the prison cell. Angels will give you hymns to sing. Song to sing while you are in darkness. If you have that right perspective. So man ang atong perspective, mahuman rani. Mahuman rani. Do not focus on your sufferings. Mahuman rani. Do not focus on your poverty. Mahuman rana. Kung dili man in this lifetime, in that place, wala na'y poverty dito. Mahuman rana. If you have that right perspective. Kung wala ka nag-antos mga igsoon, unay hadlok. No? Kay basig, napakasapikas tampi, wala pa kadiri tampis Ginoo. Kay ingon ang pulong sa Ginoo nga expected ang mga pag-antos niadtong mga tao nga naa na sa kamot sa Dios. In verse 17, before this verse, no, obviously, 17 is before this verse. Amen, tama ba? Amen. Amen, praise God, no. I am so blessed, pastor. I'm so blessed. No? Tanaw na to ang verse 17 before this verse, no? Tama ba no? Praise God. Grabe revelation ang Ginoo ba? Let us look verse 17 mo niya ang giingon, no? O kung kita mga anak, okay, sa may mga anak sa Ginoo. No? O kung kita mga anak naman sa Ginoo nan manunod di ay kita sa Dios ug mga isig ka manununod uban kang Kristo. So manununod na ta uban kang Kristo kung muantos man kita uban kaniya. So kung kita nanunod kang Kristo, makapanunod po kita sa iyang mga pag-antos. Pero ang nakanindot, kay kung nakapanunod kita sa iyang mga pag-antos, makapanunod po kita sa iyang himaya. Can you say amen? So muna yung giingon ni Charles Spurgeon, nga dili ka makalukdo og korona sa langit kung dili ka mupas-an sa imong cross dinhis kalibutan. There is no crown wearer on heaven without bearing the cross on earth. You have to be a cross bearer. Lingay mong katapan, pas-an na ang imong cross. Life is not a bed of roses when you became a Christian. Pwede siguro guns in roses, pero not bed of roses. Sa diyang nangalagad ta sa Ginoo, wala nagsaad ang Ginoo og ayahay nga kinabuhi. Mas doble ang atong mga pag-antos. Kaya natin mga pag-antos nga dili, masinatian sa mga taong walay Dios. Kita naman na mag-antos ka ng fighting against the current of this world. Kanang we are fighting against sin. Sila, okay naman na. So mas grabe ang atong struggle when we became a believer of Christ. So, dunay connection, dunay relation ang atong suffering karon sa atong glorification pohon. So nakita ninyo? So suffering, no, mo ni ang pultahan. No? Look at this way. Ang imong mga pag-antos mo ni ang imong pultahan paingon sa langit.
Lingay mong katapad mo niyang pultahan. Walay makaadto sa langit kung dili ka willing mag-antos sa kalibutan. Okay, so mga igsoon, no pain, no gain. No pain, no glory. No? There is a connection. So, but rest assured mga igsoon that our pain and suffering are not wasted. Kining atong mga pag-antos dili ni masayang. Dunay katuyuan ang Ginoo sa atong mga pag-antos. Our suffering today is refinement. It's character shaping. Oh, Lord have mercy. It's glory producing. No? Kanang atong mga pag-antos, muna ang gamiton sa Ginoo nga kanang ma-transform kita, ma-change kita from one degree of glory to another degree of glory. Our suffering. It's a tool for transformation. So, sa kong giingon, it's a tool. Suffering itself cannot change you. Basta gunaw na ninyo na, kung mag-antos ko, mausap ko. No! It's just a tool. It depends on you how you respond on the suffering that God has allowed on you. Kung mo-cooperate ka sa plano sa Ginoo, you will grow. You will grow deep and stronger. Pero di ka mo-cooperate, it will dili siya makahatag og benepisyo sa imo. It's up to you. It's just a tool. Okay? So, kinahanglan ng atong right response of faith because suffering is a purifier. Muning mutangtang sa mga takuling sa atong kinabuhi. Believe me, kana bitawng kuan naka kanang 5 seconds sa lang ka? Believe me, wa kay lang pangitaon Ginoo. Trust me. Di na ka maghunahunaan ng imong trabaho. Di na ka maghunahunaan ng imuhang suoton, imong panginahanglan. Pinya po di 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1. Ang nasa imong hunahuna, Lord. Lord. Praise the Lord. So, mga igsoon, mauna ang ato ang present. It is marked with suffering. Second, no? Praise the Lord. Arang-arang ni kumurag sunod himaya ang atong isgutan. Okay, so ang ikaduha, ingon si Pablo, although presently karon dunay gitawag natog mga alantusonon, pero sa atong puhon dunay kahimayaan. There is glory. Karon dili takos ikatandi sa himaya nga ikapadayag ra unya. So this glory is not yet revealed, no? Wala pa ni gipakita sa ato. Wala pa ni nato ma-experience. Wala pa nato ni maangkon. Pero maangkon nato ni puhon. There is a guarantee that there will be glorification in the days to come. So nagsaad ang Ginoo. Okay, so it is an extraordinary degree of glory. Dili ni basta-basta nga himaya, nga kanang gaamag-amag lang ka. No, 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 no. It came from the Greek word doxa, which means state of blessedness. So, kining glory or glorification, state of blessedness. No? Unsaon man nimo pag-explain itself ang taong blessed kay ka? Kanang makaingon ka, blessed kay ning tawhana ba? How would you define itself diri sa kalibutan? Kanang blessed kay nga tao, makaingon ka ba nga, blessed kay ni siya ba? Kung sa imong makita siya itself, na siya'y halo sa ulo, pero nariskilid yung halo. Kung man? Di ba, makaingon ka nga, wow. State of blessedness, kana bitaw makaingon ka nga, wow. Kuyawan ng tawhana mo, sayaw, uy. Kuyawan ng taam kanta, uy. Wapahagin niya, uy. Kana mapapawaw ka ba? Muna ang atong degree of blessedness sa kalibutan. Kwartahan na nila ani, uy. Gwapuhagin sa ilang balay, uy. Di ba? State of blessedness. Seksihagin niya, uy.
Siksiha gid niya. So, munang buti pasabot sa blessedness ka nang mapapawaw ka talaga. Extraordinary degree. Pero dito sa langit, mga igsoon, sobra pa niya na ang himaya. Tiaw mo ningon ang Bible, wala pa'y mga mata nga nakakita ni ini nga himaya. Wala pa'y dalunggan nga nakadungog unsa kanindot kining himaya nga ipadayag unya sa Ginoo sa matag usa kanato. Today it is hidden, but one day it will be revealed. Ingon si Pablo, when I consider this one, ingon siya, sadiyang akong gitimbang-timbang when I start calculating, when I start estimating, when I start computing, ana siya, murabag, nagdala siya timbangan ang pikas, ang pag-antos, ang pikas, ang himaya, nakita niya nga perting bugata sa himaya, perting gaana sa pag-antos. So when I start to compare, it's beyond compare. Everybody say beyond compare. Sa mo ti pasabutan ng beyond compare, pastor? It is inconsequential. Suffering today is inconsequential compared to the glory in the future. Daw mura kag nag-compare og balas og bulawan. Doon na may comparison ang balas ug bulawan. Daw nag-compare ka og lansang ug mansyon. Unsay imong pilion? Lansang, mansyon. Pero daghan mga igsoon Kristohanon mo pili sa lansang. Daghay mga Kristohanon mo pili sa balas. Amen. Kabalutan nga bulawan ang nagapaabot sa ato. Langit ang nagapaabot sa ato. But while we are living on earth, we still choose lansang. It's inconsequential compared to the mansion that we will have in heaven. But why we keep on choosing the nails, the sun? Amen? Sayon kay ta malustrak sa himaya nga gisaad sa Ginoo sa ato. Because atong pilion ang makalipay sa ato karon. Lansang makalipay sa imo karon. Sun makalipay sa imo karon. But it is inconsequential compared to the glory of God that will be revealed to us. Palakpakan nato ang Ginoo. I hope it will remind us all. Buhiin na ang tanan, ayaw lang ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Buhiin na ang tanan. Basig magmahay ka pag graduation nato sa langit, ang imong ribbon graduate lang. Wala kay corona sa langit. Okay lang wa kay corona basta na kay medalya. Amen. Balag walay corona basta medal na lang basta ang sakit kong ang nakabutang dito. Graduate lang gyud. Igo ra gyud. Amen. Mga lagad ta tinud-anay sa atong buhi nga Dios. It's beyond comparison. Ang mga pag-antos igsuon temporary lang. They are just passing by. Mahuman ra. Kanang imong paghilak mahuman ra na, it will not last for a lifetime. Sa tong kanta, groaning will last for the night. Sa to? Crying ba to? And joy comes in. Sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. It will not for a lifetime. Dili ka forever mag-eskwela faith. Pero paningkamot, one day, you will have that glory. One day, imong anihon ang imong gipugas. Amen? Dili ta forever mga lagad sa Ginoo. Yes, mga lagad sa Ginoo, no? Pero dito di man ka mga lagad, magsimba naman lang ta dito, kay human naman dito. Di pa ta forever mga lagad sa Ginoo. Pero one day, anihon nato ang atong gipugas. Amen? So muna mga igsoon, you might have lost everything. You might have lost everything. Or, you might have lost so much already. Wala man siguro nawala ang tanan, pero daghan ni nawala sa imo.
But the Word of God give an encouragement today. Just hang in there. Hang in there. Nawala naman siguro sa imo ang tanan, but just hang in there. Don't give up on God. Or siguro daghan na kayang nawala sa imo, just hang in there. Because God is a God of restoration. Igsoon, utang, mahuman na ginang utang. Kung dili man nato na mabayran, kung kuhaon ta sa Ginoo, impas ang utang. Aman. O, may impas ba na pag nakapangalan sa imo, din wala na ka, di ba? Impas ang human ang utang. Ano ra nakasimple. Balatian, mahuman na. Kung di man nakuhaon sa Ginoo, kung mamatay na ta, human ang balatian. Amen? Mahuman ra na. Don't focus in there. Tanan man ta mamatay. Enjoy what you have now and enjoy it for the glory of God. Himuha nga partner ng Ginoo, palakpakan natin ang Ginoo. Okay, so Paul is not downplaying the suffering on earth. Wala gina-downplay ni Pablo ang mga pag-antos sa kalibutan. While in fact, siya, suffering is painful. It's real, tinuod. Paingon siya, ayaw focus sa mga pag-antos. Ayaw tutok. Ngayon mo katapan siya, ayaw tutok. Pikas ng side, ayaw tutok. Ayaw tutuki ang imong mga pag-antos. Siplat-siplati lang. Siplat-siplati lang mga pag-antos nimo. Pero ayaw tutuki. Ayaw siplati imong katapat, hindi na imong pag-antos. Lahi po na imong ginamin. Lahi na mo. JJ, siplatan kanya pastora. Murag, gani, suffering. Siplat-siplati lang ang imong mga pag-antos. Ayaw focus, no? So, dili mo ipasabot nga kung nakafocus ka sa himaya pohon, mawala na ang kasakit, mawala na ang imong pain, mawala. No. Dili na mawala. Pero ang nakanindot, kung nakafocus ka sa himaya pohon, it will give you stability. Kanang bisag unsa ang mahitabo, you will be steady because you are waiting for that glory in the future. Amen. Palakpakan natin. Bahala na. Ganina na may short conversation sa Ginoo. Murag hangyo ko ba nga, Lord? Relax ako niya, Ginoo, di sa kuwarto sa reminded me, God reminded me. Through a song. Antun may kinabuhi, antun may puso, antun may gininhawa, sa ngabing mo'y mayahon ka. Ana Ginoo, asa naman ang kantahan ay yung ginakanta. Taraday na. Yan ka dapat. Taraday na. Antun may kinabuhi. Kung ang katawanan ni ka Lord ba? Hangton may kinabuhi. I will die serving the Lord. I hope we will die serving the Lord. Palakpakan na ito ang Ginoo. Muna ti comfort mga igsuon. Sa adlaw sa imong kamatayon, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kay dili lang ka muadto sa lubnganan. Muadto ka sa imong kahimayaan. Kung mauna man ka, praise the Lord. Kung mauna man mo, praise the Lord! Kung mauna man ko, praise the Lord. Kung magdungan man ta, praise the Lord. Because di lang ta muadto sa lubnganan, muadto ta sa atong kahimayaan. And this glory that I am talking to you, it is not just a change of place. Nga kanang, pagkamatay na ako, to na ako sa langit, Pastor, praise God na ako sa langit. No, it is not just a change of location. It is not just a change of place. It is a change of a person, O Lord of mercy. Kining lawas nga makasasala. One day, ilisan sa Ginoo sa lawas, nga di na gyud makasala.
That's what I am excited. This is not me, brother. This is not me. Dili na ikaw. Kanang imong katapa, dili pa na mao siya. Sa diyang nanana sa langit, you will see the glory, the perfect beauty of that creation of God. Can you say amen? That's our glorification. Munang as I always say, the best is always yet to come. Amen? The best is always yet to come. Dili ta magpabilin nga ingon ani mga igsoon. One day, in just a twinkling of an eye, we will all change from one degree of glory to another degree of glory. Praise the Lord. Palagpakan nato ang Ginoo.